Matagal ko nang tanggap na malayo ang loob ni Itay sa akin, na hindi ako ang anak na magpapasaya sa kanya. Nakulang ang sakripisyo at pagmamahal ko para maging proud siya. Tanggap ko na yon. Kaya kung mawala man ang pamilya namin, dapat ako yon. Hindi ang dalawa kong kapatid. Nagkulong ako sa kwarto dahil kahit harapin ko ang mga magulang ko, parang wala rin naman ako. Hindi nila ako nakikita. Hindi nila ako maramdaman. Siguro, nasanay na sila na palagi akong wala. Kaya kahit nandito ko, parang wala lang sa kanila. Kinabukasan pagkatapos kong maghanda ng agahan, umalis ako papuntang bayan. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi na ako pwedeng lumayo sa mga magulang ko. Sa ganito nilang sitwasyon, hindi bali ng maliitang sweldo, basta maibigay ko lang ang pang-araw-araw na pangangailangan nila. IT graduate ka? Tanong ng may-ari ng malaking grocery store na pinag-applyan ko. Tumango ako. Opo, naging kahera na rin ako sa Baliwag. 1 taon ako ron. Sakto, kulang ako ng kahera. Sa Lunes ka na magsimula. Pero mababa lang ang sahod ko sa mga baguhan. Walang problema ho, ma'am. Maraming salamat ho. Hindi na mahalaga sa akin kung malaki o maliit ang sweldo. Ang mahalaga, may trabaho ko. Audrey! Natigil ako sa paglalakad nang may tumawag sa akin. Nakadama ko ng kaba nang makilala ko kung sino yon. Si manager. Doon sa resto bar na pinagtatrabahuhan ko dati. Audrey, buti na lang nakita kita. Aniya. Bakit ho, ma'am? Kinakabahan na tanong ko. I'm sorry, Audrey. Nagulat ako nang humingi siya ng tawad. Para saan? I am sorry for accusing you. Hindi ako nagpaimbestiga at nakontento na lang sa kuha ng CCTV. I am really sorry, Audrey. Malumanay niyang sabi. Si Shane ang kumuha ng pera. Nakita sa isang kuha ng CCTV. At nakita rin pala siya ni Ramil. Sinadya kitang puntahan dito nang malaman mo yon. Wala na kasing tao dun sa boarding house mo. Kinuha niya ang puting sobre at inabot sa akin. Dinagdagan ko yan. Nabalitaan ko kasi ang mga nangyari sa kapatid mo. Salamat ho, ma'am. Huli man na naniniwala kayong wala akong kasalanan, salamat pa rin ho. Yun lang naman ang gusto ko nung una. Ang mapatunayan na wala akong ninakaw. Ngunit hindi nila ako pinagbigyan. Pero ayos lang. Ang mahalaga sa akin ngayon ay napatunayan ko sa kanila na wala akong kinuha sa kanila. Hindi ko na sana tatanggapin yung pera na galing kay Diego, pero nangangailangan ako. Pangtubos ko yon sa kulang namin sa purinarya. At kung may matira, pera na yon sa pang-araw-araw naming panggastusin. Pinapabalik ako ni manager sa bar, ngunit sinabi ko na kailangan ako ng mga magulang ko. Kung gusto mong bumalik, bukas ang resto bar para sa'yo. Pagkatapos naming mag-usap, dumiretso na ako sa purinarya para magbayad. Pagka-uwi ko ng bahay, tulog na ang mga magulang ko. Wala silang kain dahil hindi man lang nagalawang niluto kong pagkain kaninang umaga. Lumipas ang mga araw, ganoon pa rin ang mga magulang ko. Matamlay, walang buhay at walang pakialam sa sarili. Hinayaan ko lang dahil nagluluksa pa sila. Hanggang sa unti-unti kahit papano, nakakausap na ako ni inay. Maaga na siyang gumising para ipagluto ako dahil may trabaho. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang sigla. Si Itay na lang ang inaalala ko. Ikaw ba'y nagdadalang tao? Tanong ni inay nang tumakbo ko sa lababo at sinuka ang lahat ng kinain ko. Ako? Buntis? Paano? Oo nga pala. Wala nga pala kaming ginamit na proteksyon ng gabing yon. Hindi ko naisip na baka mabuntis ako. Ngunit hindi pwede. Hindi ako pwedeng mabuntis. Kakaumpisa ko palang na patunayan ang sarili ko sa mga magulang ko. Na malayo rin ang mararating ko balang araw. Ngunit bakit naudlot na naman? Paano na ako?
Paano ang batang nasa sinapupunan ko? Ayoko naman na mawala ang batang to. Wala siyang kasalanan. Hinarap ko si inay na may takot sa muka. Buntis ka, Audrey. Hindi ko magawang sumagot. Hindi ko alam ang isasagot. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa akin, maliban na lang sa paglaki ng balakang ko. Ngayon lang ako nagsuka. Ngayon ko lang hindi nagustuhan ang luto ni inay, gayong paborito ko ang ginataang langka. Buntis ka? Pagalit na tanong ni itay na kakalabas lang ng kanilang silid. Nakatayo lang ako sa tabi ni inay. Kinakabahan, natatakot kay itay. Napahawak ako sa aking pisngi nang sampalin niya ako. Ramon! Hiyaw ni inay at dinaluhan ako. Malakas siyang napasinghap sa pagkadismaya. Wala ka nang narating, nagpabuntis ka pa. Wala kang ang maipagmalaki sa akin tapos heto. Nalaman namin ang inay mo na buntis ka. Nasaan ba ang isip mo? Ramon, tama na. Saway ni inay sa kanya. Ang hina mo na nga, wala ka pang alam. Sa inyong tatlo ng magkakapatid, ikaw ang inaasahan ko, Audrey. Dahil panganay ka, pero ikaw pa tong walang narating. Ramon, tumigil ka na. Hindi. Tinuro ako ni itay sa aking sentido. Paano ako magiging proud sa'yo kung ikaw mismo, puro kadismayahan ang ibinibigay mo? Tama siya. Puro kadismayahan lang ang ibinigay ko sa kanila. Hindi ko lang akalain na ganito kasakit na marinig sa mismong bibig niya. Tanggap ko na ang katotohanan. Hindi niya na yon kailangan pang ipagdiinan sa akin dahil sobrang sakit na ng puso ko. Hinahagod ni inay ang likod ko nang makitang tahimik akong umiiyak. Si itay humahango sa galit at pagtitimpi sa akin. Ipakilala mo sa amin ang ama ng anak mo. Mariin na sabi ni itay. Dahil wala kang maaasahan na tulong galing sa akin, tapos na ang obligasyon ko sa'yo bilang ama. Kung wala kang maipapakilala sa amin, magpakaina at ama ka sa anak mo na mag-isa. Sana nag-isip ka bago mo naisipang magpabuntis. Aniya at umalis. Tahan na anak, makakasama sa'yo yan. Saad ni inay. Pinaupo niya ako sa upuan at niligpitang pinagkainan namin. Nagsalin siya ng tubig sa baso at inabot yon sa akin. Patawad na ay. Hindi kita pipilitin na magsabi kung ano ang nangyari sa'yo. Hihintayin ko lang kung handa ka nang sabihin yon. Sa ngayon, alagaan mo ang sarili mo. Pumasok pa rin ako sa trabaho ng araw na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko na isang beses ko lang nakasama at nakilala ang taong nakabuntis sa akin. Pangalan lang niya ang alam ko. Hindi ko rin alam kung saan siya hahagilapin upang sabihin sa kanya na nagdadalang tao ko. Natatakot akong sabihin sa mga magulang ko ang dahilan kung bakit nabuntis ako. Ayokong dagdagan ang hinanakit nila. Baka sa huli, ako pa ang masisi ni itay. Hindi na ako nanibago na parang hangin lang ako kay itay. Dahil noon pa man, ganito na siya sa akin. Nagpapasalamat ako dahil kahit papano, nandito si inay na gumagabay at umaalalay sa akin sa pagbubuntis ko. Kaya lang tinanggal ako sa trabaho nang malaman ng may-ari na buntis ako. Para raw sa kaligtasan namin ng anak ko. Dahil baka may mangyari sa akin habang nasa trabaho. Kaya namroblema ako dahil wala na akong pagkakakitaan. Ngayon pa talaga nabuntis ako'y nawala ng trabaho. Sinubukan ko ang maghanap ng ibang trabaho. Baka sakaling tumatanggap sila kahit nabuntis ako. Pero laglagang balikat na umuwi ako ng bahay. Hindi ka papasok sa trabaho. Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala na tanong ni inay nang makalabas ako ng silid na nakapambahay lang. Tumungo ako sa kusina. Nakarugtong ng aming maliit na sala
at nagsali ng tubig sa baso. Wala na ho kong trabaho, Nay. Sabi ko sa mahinang boses. Wala akong narinig na salita sa kanya. Nakatalikod ako kaya hindi ko makita kung ano ang reaksyon niya. Bago pa tumulo ang luha ko, naglakad na ako pabalik sa kwarto ko. Gusto kong mawala, magsumigaw sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Ilang minuto na tahimik akong umiiyak. Wala akong narinig na ingay sa labas. Hindi ako nakaramdam ng gutom kaya hindi ako lumabas at nahiga na lang hanggang sa dalawin ako ng antok. Ang ganitong eksena ay umabot ng 2 linggo. Hindi ako makaharap sa mga magulang ko sa hiya na naramdaman. Aanihin na ang Mais Ramon, kailangan ko ang tulong mo. Dinig kong sabi ni inay. Simula nang mawala ang 2 kong kapatid, hindi na nagtrabaho si Itay sa maisan. Hindi niya na ito dinadalaw araw-araw upang tignan yon. Si inay na lang ang pumaparoon upang tignan ang sitwasyon ng maisan. Kung hindi si inay, tutulungan ni Itay. Baka maabutan siya ng paparating na bagyo at ikasira iyon ng pananim. Lumabas ako ng silid at naabutan ko sila sa harap ng hapagkainan. Tutulong ho ako, inay. Buntis ka. Hindi naman mabigat yun, nay. Titigil ho ako kapag hindi ko na kaya. Napabuntong hininga na lang siya sa kagustuhan ko. Sumabay ako sa kanila sa pagkain. Pagkatapos pumunta na kami sa bukirin. Sumilong ako sa punong mangga. Dito lang daw ako, sabi ni inay. Naghakot siya ng mga pinutol na mais at dinala sa akin upang balatan yon. Silang 2 ni Itay doon sa dulo nag-umpisa. Pagod na pagod ako pagka-uwi sa bahay. Pagkatapos maghapunan, nakatulog ako kaagad. 4 na araw ang lumipas. Malapit na kaming matapos. Kapwa kami nagtataka nang humahango si Itay at galit at malalaki ang hakbang papunta sa kinaroroonan namin. Tatapusin ko ang Nicolas na yon. Sambit ni Itay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Mabilis na tumayo kami ni inay nang magtuloy-tuloy sa paglakad si Itay pauwi sa bahay. Ramon! Nag-aalala taranta na tawag ni inay, ngunit hindi siya nito pinansin. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Ramon? Nanginginig ang boses ni inay. Ang Nicolas na yon ang tumapos sa mga anak ko. Saad nito na puno ng hinanakit. Ito ang patunay. Tukoy niya sa itim na pitaka na kanyang bitbit. Sa kanya to, narito ang lahat ng katibayan. Pero hindi sapat na ebidensya yan, Tay. Hindi ko na napigilang sumagot. Matalimang tingin na bumaling siya sa akin. Ano pa bang ebidensya ang gusto mo, ha? Anak yun ng mayor, Tay. Mayaman yun. Kung yan lang ang ebidensyang ipapakita natin, malamang madali lang yan para malusutan nila. Ang sabihin mo, ayaw mo lang mabigyan ng hustisya ang mga kapatid mo. Heto na hustisya na ang lumalapit tapos iyan ang sasabihin mo sa akin. Ang kontrahin ako. Sino ka ba sa inaakala mo? Sa ayaw at sa gusto mo, ilalaban ko ang hustisyang nararapat para sa mga anak ko. Ikaw ang inaalala ko, Tay. Nabasag ang boses ko, ngunit sinikap kong hindi maluha sa harap niya. Maaari ka nilang baliktarin, maaari ka nilang kasuhan dahil sa pag-akusa mo na walang sapat na ebidensya. Baka anong gawin nila sa'yo? Tama ang anak mo, Ramon. Sagot ni inay na ngayon ay lumuluha na. Baka tapusin ka rin nila katulad ng mga kapatid ko. Mas mabuti nga yun. Sigaw nito. Ang mawala ako na ipinaglaban ng hustisya nila dahil araw-araw din akong nawawala kung wala akong gagawin. Mga anak ko yon. Anak mo rin ako, Tay. Nag-aalala ko para sa'yo. Gusto ko rin ang hustisya sa mga kapatid ko. Pero kung yan lang ang pangahawakan natin, hindi tayo mananalo. Pinahid ko ang luha na pumatak sa mga mata ko. Pero kung yan ang gusto mo, sige ho, tutulungan ka namin. Sasamahan ka namin kay Nicolas.
Hindi mo kailangan na mag-isa para sa hustisya na pinaglalaban mo. Nandito kami ni Inay Tay. Kung si Nicolas ang may gawa nito sa mga kapatid ko, nasisiguro ko na hindi kami mananalo. Madali lang nilang malusutan kung yon lang ebidensyang hawak namin. Maimpluwensya silang tao. Samantalang kami, isang mababang nilalang lang. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang mga kapatid ko. Gusto kong malaman kung bakit nila yon ginawa sa mga kapatid ko. Anong kasalanan nila? 8:00 ng umaga ay pumaroon kami sa bahay ni Mayor para kausapin ang anak niyang si Nicolas. Ngunit wala doon ang binata. Hinarap kami ni Mayor na may pagtataka sa muka. Magandang araw sa inyo. Anong meron at hinahanap niyo ang anak ko? Aniya, May itatanong lang sana ako sa anak ninyo, Mayor. sagot ni Itay. Nakakuyom ang kanyang kamao. Maaari ko bang malaman kung ano ang itatanong niyo sa kanya? Tungkol sa pagkamatay ng 2 kong anak. Diretsang sagot ni Itay. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mayor. Kita ko ang pag-igting ng kanyang panga at ang mariin nitong paglunok. Sumeryoso ang kanyang mukha ngunit mababakas doon ang galit. Naikwento kasi ng anak kong si Diana na naliligaw ang anak ninyo sa kanya. Kaya pumarito ako dahil may itatanong ako sa kanya. Saad pa ni Itay. Magsasalita na sana si Mayor nang may dumating na sasakyan. Huminto iyon sa harap namin. Tumangis ang ngipin ni Itay nang lumabas doon si Nicolas. Kumapit si Inay sa braso ni Itay nang makita nito ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Itay. Na anumang oras ay susugurin niya na si Nicolas. Nandito na pala ang anak ko. Wika ni Mayor. Nang tingnan ko si Nicolas, mukha itong lasing. Magulo ang buhok, gusot ang damit at pula ang mga mata. Amoy alak at sigarilyo pa. Mukhang inumaga sa inuman o kung saan naman siya galing. Pumasok muna kayo sa loob at doon na lang natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Saad pa ni Mayor at inakay ang anak papasok sa kanilang tahanan. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga anak ko? Mahinang tanong ni Itay, ngunit ramdam ko ang pagpipigil nito sa galit niya dahil nasa teritoryo nila kami. Nanlaki ang mata ni Nicolas at malakas na napasinghap. Pinagbibintangan mo ba ako na ako ang dahilan ng pagkawala ng anak mo? Hindi. Tinatanong ko lang kung may kinalaman ka ba dahil nakita ko ang pitaka mo sa maisa namin. 3 dipa mula kung saan nakita ang katawan ng mga anak ko. Sumandal siya sa upuan at nakadikwatro pa. Humalukip-kip ito at pinakita sa amin na walang kabuluhan ang mga sinasabi namin laban sa kanya. Ninakaw ang wallet ko. Malamang yung nagnakaw na yon ang may gawa sa mga anak ninyo. Sa susunod na babalik kayo rito at akusahan ulit ako. Makikita nyo ang hinahanap nyo. Pagbabanta niya. Nagpupuyo sa galit ang puso ko nang lumabas kami ng kanilang tahanan. Si Inay, hindi magkanda-ugaga sa pagpigil kay Itay na huwag mag-eskandalo. Nang makauwi kami ay doon lahat inilabas ang galit ni Itay. Hanggang sa dumating na nga ang mga kinatatakutan namin. Isang hapon, pumunta dito si Nicolas at galit at hinahanap si Itay. Ramon, lumabas ka sa lungga mo. Sigaw nito sa labas ng aming bahay. Kami lang ni Inay ang narito dahil hindi pa umuuwi si Itay. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Pumasok si Inay sa aking silid. Puno ng takot at pag-aalala ang muka. Lumapit siya sa akin. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas, Audrey. Naiintindihan mo ba ako? Pero Nay, makinig ka sa akin. Alalahanin mo ang buntis ka. Pakiusap anak, isipin mo ang anak mo. Lumabas ka, Ramon! Sigaw ulit ni Nicolas. Abat, ang lakas naman ng loob mo na pumarito sa pamamahay ko. Napatayo si Inay nang marinig ang boses ni Itay. Dito ka lang.
Wika ni inay sa akin nang akma akong susunod sa kanya. Sumilip ako sa bintana. May hawak na matulis na armas si Itay. Parehong nag-aapoy sa galit ang mga mata nila ni Nicolas. Hindi ka ba titigil sa pagdiin sa akin dyan sa pagkawala ng mga anak mo? Kung tutuusin, nararapat lang yun sa kanya dahil isa siyang... Ramon! Itay! Halos tanulin ko na ang bintana nang biglang sugurin ni Itay ng suntok si Nicolas. Malaki ang katawan ni Nicolas kumpara kay Itay. Matanda na siya at mahina, kaya wala siyang laban sa lalaki. Ang taas ng lipad ninyong mahirap. Ngayon, tamasain mo ang inyong malakas na pagbagsak. Wika nito at malakas na sinuntok sa sikmura si Itay. Nagsusumigaw, umiiyak katanging nagawa namin ni inay nang walang awa na sinuntok ni Nicolas si Itay. Umuubo ito na bumagsak sa lupa. Doon na tumakbo si inay palapit sa kanya nang mamilipit ito nang sipain siya sa likod ni Nicolas. Tama na! Tama na! Umiiyak na sambit ni inay. Ngunit tila bingi si Nicolas. Nanlaki ang mata ko nang may kinuha itong armas sa kanyang likuran at tinutok iyon kay inay. Wag! Sigaw ko. Wag! Please, wag! Binundol ng kaba ang puso ko nang ngumisi ito na parang isang nahihibang. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay at tinutok sa akin ang kanyang armas. Kasabay ng pagpikit ko ay siya ring pagputok ng kanyang armas. Biglang tumigil ang paghinga ko. Wala akong ibang narinig kundi ang malakas na kabog ng puso ko at ang pagpalahaw ni inay. Nang imulat ko ang aking mga mata, tumambad sa akin ang nakahiga ng katawan ni Itay. Wala na si Nicolas at ang kanyang sasakyan. Napangangako, hindi malaman ang gagawin. Ang mga mata ko'y puno ng luha abang nakatitig kay Itay. Napahagulhol ako. Sa kabila ng mga masakit na salita ni Itay sa akin. Sa mga paraan niya na para bang wala akong halaga na anak sa kanya. Pero sa puntong to, nagpakaama siya sa akin. Dahil si Itay ang sumalo ng bala na dapat ay para sa akin. Itay! Nanginginig ang kamay na inabot ko ang pisngi niya. Hinahabol nito ang kanyang paghinga. Kitang-kita ko ang paghihirap niya. Dadalhin kita sa ospital, Tay. Kahit nahihirapan, sinikap niyang iangat ang kanyang palad, papunta sa aking pisngi. Mahal na mahal kita, anak, Audrey. Mahinang saad niya, at nang sandaling yon, tumigil na ang kanyang paghinga. Itay! Umiiyak na sigaw ko. Niyakap ako ni inay nang hindi maawat ang pag-iyak ko. Niyakap ko si Itay. Sa kanyang huling hininga, hinintay niyang makita at mahawakan ako upang masabi sa akin ang katagang ni minsan hindi ko narinig mula sa kanya. Ang katagang, mahal na mahal kita, anak. Sa huling pagkakataon, piniramdam niya sa akin na mahalaga ako sa lahat, na handa siyang ibuwis ang kanyang buhay. Ang sakit lang dahil nawala siya sa hustisyang kanyang ipinaglalaban na hindi na namin makakamit dahil wala na siya sa aming buhay. Paano magkukrus ang landas ni Diego at Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.